Hello guys, welcome to my channel. Ngayon guys, ang isi-share ko sa inyo kung anong gagawin nyo kapag nagkamali kayo ng fill up ng birthday or pangalan, apelyido kapag kayo nag-a-appointment sa passport. Kung nabayaran nyo na yon tapos pagdating ng form ay mali pala ang inyong, may mga mali doon. Kapag birthday kayo nagkamali sa mga date at saka pangalan, apelyido, middle name, hindi na yun mai-edit sa DFA office. Pero pag nagkamali kayo sa mga address, sa mga mother's name, yung mga ibang information, pwedeng ma-edit yon. Pero kapag information nyo talaga, yung nakalagay doon sa passport, hindi na nakalagay yung mga pangalan nyo at saka birthday, hindi na talaga ma-edit doon. Ngayon, ang gagawin nyo, mag-email kayo sa DFA kung ano ang gagawin nyo. Ngayon, ang DFA ay magre-reply yan sa inyo. May binibigay silang link. Yung link na yon, doon kayo magpipill up ng panibagong information. Yung tama na. Ngayon, ipiprint nyo yon. May barcode na rin siya doon. Doon titingin ang taga DFA. Doon kukuha ng information. Pero dadalhin mo pa rin yun yung nagkamali kang unang form. Parang pang-correct lang yun. Hindi ka na kukuha ulit ng appointment. Kasi yung sa ibang vlogger, ang sabi nila ay kukuha ka ng panibagong slot. Hindi magbabayad ka uli ng 1,000. Sayang naman yung 1,000 mo. Yung nabayad mo na. Ngayon, hindi ka na kukuha. Yun, fill up ka lang doon sa link na yun. Tapos, yun lang, ipipresent mo yung form doon sa oras ng appointment mo. Pag nagkamali naman kayo sa mga address, sasabihin nyo lang doon sa DFA office na nagkamali kayo. Doon na nila i-edit yun kasi na-i-edit yun. Ang hindi lang may edit nila ay pangalan mo at birthday mo. Pero yung ibang information, na-edit nila yun. So, doon yun lang i-correct yung iba. Example ay mga email address nyo, mga pangalan ng nanay nyo, number, cellphone number. Pwedeng ma-edit nila yun. Yan lang guys. Thank you sa panonood. Sana nakakatulong sa inyo kung ano ang gagawin pag nagkamali sa pangalan or birthday sa passport appointment. Bye bye. Don't forget to subscribe.